nangyari si Harry Roque? Hindi talaga kinuhang abogado ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan po ninyo ito. So our core team is now fully completed. It'll be released in the public filing, yes. It should be today or maybe on Monday. Ayun. Ayon sa lead counsel So malinaw po. ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman, hindi kasama sa defense team si dating presidential spokesman Harry Roque. Ang kanyang pag-apply ng asylum sa the Netherlands hindi raw akma sa trabahong humarap sa International Criminal Court. Yan ang matindi. Malinaw na malinaw po yung hindi pala akma. Yung ginawa ni Harry Roque na mag-apply ng political asylum dyan sa Netherlands para maging abogado ni Duterte. So para saan yan? Kaya tama lang na yung plano ng ating gobyerno at ng ibang sektor na magpetisyon before Netherlands government para harangin ang political asylum ni Roque at sa halip pabalikin sa Pilipinas at harapin ang kanyang mga kaso. Meron siyang problema sa Quadcom sa Kongreso. Meron siyang kasong qualified human trafficking before Department of Justice na ipinail ng Presidential Anti-Organized Crime Commission dahil sa operasyon ng Pogo. Okay? Nasa National Prosecutor Service na po ang kaso niya. Non-bailable offense po yan. Yun naman sa Quadcom, ayun nung hindi niya may paliwanag at may sumiting mga dokumento kung bakit siya biglang yumaman noong mga panahong yun sa ilalim ng Duterte administration na ang pagdududa ng Quadcom at mga congressman may kinalaman sa illegal Pogo operation. At dahil doon, hindi na nagpakita, nagtago na sa United Arab Emirates, sa Singapore, sa Japan umano, sa China, tapos ngayon nasa Netherlands. At ipinagyayabang pa ni Harry Roque, hindi na siya uuwi ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos administration dahil daw siya ay nag-apply na ng political asylum sa Netherlands. Ang feeling niya, yung kanyang application ay protection na sa kanya. Pero ganyan, official pong sinabi na nitong si Kaufman, Kaufman ba yun? Ano bang pangalan ni Nicholas? Yung abogado, lead counsel ni Duterte, hindi kasama, hindi isinama si Harry Roque bilang abogado tagapagtanggol sa ICC ng mga kaso ng dating Pangulong Duterte. So anong ginagawa ni Harry Roque? Para saan ang kanyang pananatili sa Netherlands? Malinaw na ito ay pagtatago sa mga posibleng kasong kakaharapin niya at kinakaharap niya dito sa Pilipinas. At hindi ho yan talaga katanggap-tanggap. Dapat siya umuwi. At kung meron pang isang paraan na pwedeng gawin, kung makarating sa korte ang kaso, ay pwedeng hiling din sa korte na i-cancela ang pasaporte nitong attorney Harry Roque na alam niya ang batas dahil abogado, pero tinataguan niya ang batas. Kawalan ng respeto sa Philippine law at Philippine authorities ang kanyang ginagawa. So kung mananatili siya sa Netherlands, promotor lang ng rally. Puro rally lang ang gagawin niya. Puro press conference, puro interview, panlalait, paninira sa gobyernong Pilipinas. Dahil wala naman siyang trabaho ron. Dahil hindi siya abogado ni Duterte. At pag hindi ka abogado ni Duterte, hindi ka rin papayagang lumapas-pasok sa kulungan or mag-attend sa anumang trial kung kinakailangan. Wala. Useless. Amuyong. Di ba? Panggulo lang. Okay. Okay, go. Yes, can I help you? My name is Herminio Harry L. Roque Jr. I'm a member of the List Council of this court. I'm here to confer with my client, Rodrigo Roa Duterte. He does not know that I have arrived at The Hague. He has to be informed. I'm also here in the presence Okay. of... Okay, sir. Yes, Sir. yes. Sir. Di ba? Akala mo siya kung sino nung dumating dun sa ICC. Pakilala siya. I'm the lawyer. My client didn't know I'm here. Tapos yung pala malaman-laman natin, hindi naman pala siya magiging abogado ni Digong. Para hindi na lang mapahiya, abay, kumuha po ng asylum. Actually, alam nyo, napakalaking halaga po ang kailangan mo para makapunta ka ng The Hague. Sa plane ticket pa lang. Kung let's say galing ka rito sa Pilipinas, 150,000 po, balikan. Yun na yung pinakamura. Nung pumunta sila doon, di ba? Parang mabilis ang biyahe. Kumbaga, kailangan nila makapunta kaagad doon. Kaya po, tsak na mas mahal pa yung ticket. O,
Siyempre, titira ka sa hotel o sa bahay, uupa ka sa bahay. Ha? Nakita natin, etong si Harry Roque, halos mag-iisang buwan na po doon. Hindi pa rin po umaalis, hindi pa rin po umuwi. O, di ba? Siyempre, ibig sabihin, marami talagang panggastos diyan si Harry Roque. Ang asylum po napakatagal po 'yan na mapag-desisyonan ng Netherlands. Matagal po 'yan bago lumabas po ang desisyon na ikay tinatanggap for asylum. Pero alam niyo sa totoo lang, asylum naman ni Roque, alam natin hindi 'yan maaprubahan kasi hindi naman po siya ginigipit. Wala naman po nanggigipit sa kanya. Bagkus siya po ay kinasuhan at siya po ay pinaghahanap ng batas dahil nga po hindi siya uma-attend na doon sa Quadcom. Tapos, 'di ba po, merong mga kaso na kaugnay sa Pogo, yun naman po merong mga ebidensya at wala pong panggigipit doon. Wala naman pong gumagawa ng kaso dito kay Harry Roque, walang nag-imbento ng kaso, bagkus may mga ebidensya na lumabas doon sa investigasyon ng Quadcom at kailangang makasuhan si Harry Roque. Ngayon po, pati po ICC, binabanatan niya na. Ewan ko kung bakit ganyan talaga tong si Harry Roque. Lahat ng hindi po sumasang-ayon sa kanyang kagustuhan, binabanatan niya. Panoorin po ninyo to. Goodbye ICC. Ang malupit dyan, kinulong pa nila si Presidente Duterte samantalang alam nila na ang isang paa ng hukuman nandun na sa libingan. At habang nagpupumilit kayo na litisin ang gaya ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na wala naman talaga kayong jurisdiction, lalo nyong binabaon ang korte sa libingan. Diba? Sinasabi po niya dyan, goodbye na daw ang ICC. Baka ang sinasabi niya, madidissolve na ang ICC o mawawala na ang ICC. Alam niyo, sa totoo lang, kung ikukumpara natin ang ICC at si Harry Roque, yung ICC, parang ano to, parang parang bundok. Ano ba magandang example ng bundok? Mount Pinatubo. Kunwari, parang Mount Pinatubo yan. Yung ICC. Tapos si Harry Roque po ay isang butil lamang ng buhangin na dumadaloy ngayon doon sa mga ilog na nabuo dahil po sa pagsabog ng Mount Pinatubo. Yung isang pirasong buhangin lang. Ganun lang po si Harry Roque. Hindi man lang wala talaga. As in, sino ba siya sa ICC? 'Di ba? Kumbaga, pinagmamalaki nito kasi dati si Harry Roque, human rights. Diyan nga yan nakilala, 'di ba? Sa pagiging human rights lawyer, paglaban sa karapatang pantao. Pero ngayon po, karapatan na lang ni Digong ang pinaglalaban yan. Kahit po labag na sa karapatang pantao ang ginagawa ni Digong, pinagtatanggol pa rin po niya. Kaya po ito, nakita natin yung video na yan, binabanatan niya ang ICC kasi nga po, siguro dahil nga hindi siya pinapasok. At hindi po siya kinuhang abogado ni Digong. Hindi po siya kinuha. Yun po napakasaklap. Alam mo yung pumunta ka ng ICC, akala mo ka kung sino, to the rescue ka kuno kay Digong, tapos yung pala hindi ka papapasukin. Para kang si Robin Padilla na parang etchas na tinuring doon sa ICC. Doon sa Dahig. Kaya ang mangyayari na lang dito kay Harry Roque, puro panawagan na lang ng welga, kukonsintihin ng mga OFW na pumupunta doon at magbubudots, magrarally na lang, 'di ba? Babalik-balik diyan si Maharlika para samahan siya. Alam niyo po, kahit na siguro diyan na tumanda si Harry Roque sa ICC sa Dahig, tingin ko hindi mauubos ang pera nito. Kayang-kaya po niyang gastusan. At tingin ko marami ang naipon ni Harry Roque sa kanyang kumbaga pagiging tauhan ni Digong noong panahon na tauhan ni Digong at nasa gobyerno siya, di ba? Hindi po mauubos ang pera niyan. Kaya nga, di ba? Napakarami po niyang asset, napakarami pong negosyo, mga nakita natin doon sa Quadcom, talagang milyon-milyon ang pera, di ba? So kumbaga ang mangyayari na lang, magtatago dyan si Harry Roque, makikisama sa mga rally, pero suntok sa buwan na makapasok siya sa loob ng kulungan ni Digong.
Ang gulo lang po talaga si Harry Roque doon po sa ICC. Kung noon po, ang gobyerno lang ni PBBM ang kanyang binabanatan, si PBBM at ang mga kongresista sa House of Representatives, si Ace Barbers, ngayon po, pati po ICC ay kanya na rin pong binabanatan. Alam nyo, nung dumating si Harry Roque doon sa ICC, akala mo kung sino. Gusto nyo mapanood? Panoorin niyo muna to. Kung puro rally ang gagawin. So walang personalidad ang dating spokesman kay Roque. Ang ibig sabihin nito, walang tiwala sa kakayanan ni Harry Roque na nagpapakilalang international lawyer bilang kumatawan sa na abogado ni Duterte. Para siyang sinampal kaliwat kanan, Roque. Hindi mo maramdam yun? Ang lupit ng ginawa sa iyo. Sa kadidikit mo kay Duterte at kay Sara Duterte, mag-ama, hindi ka naman pala pinagkakatiwalaan. Kasi kung merong tiwala sa iyo, dapat isinama ka bilang abogado. Kasi walang magagawa yung American lawyer na yan na si Nicholas Hoffman. Kung isiningit at sinabi ng mga Duterte si Harry Roque isama bilang lead counsel. Ay, ang linaw po na sinabi ng abogado Kompleto na ang Duterte Council. Hindi kasama si Roque. Hindi basihan na siya ay nag-apply ng asylum, may pwede na siyang abogado ni Roque, ni Duterte. Yan ang malinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw. Si Roque ay nasa Europe para lang pagtaguan ng Pilipinas. Si Roque ay nasa Europe para lang maging speaker ng mga rally doon na pro-Duterte, anti-Marcos. Papayagan ba ng Netherlands government yan, ng Dutch government? Papayagan ba ng Philippine government na ganyan rin tayo? Ng isang abogado nagtatago at nasa labas ng bansa. Wow! Ano po inyong masasabi niya? Total naman po, nandoon na si Harry Roque sa Netherlands. Hindi ako sigurado, pero tingin ko, hindi naman siya mapoprotektahan nitong asylum na to. Kung sakaling meron siyang warrant of arrest na lumabas dito sa Pilipinas at makipagtulungan tayo sa Interpol, humingi tayo ng tulong sa Interpol para hulihin si Harry Roque diyan sa Netherlands, siguro pwede. Kasi si Harry Roque po ay hindi naman po pa na-aprobahan ang kanyang asylum. So tingin ko pwede pa siyang hulihin siguro diyan sa Netherlands. At isa pa, tinulungan po natin ng Interpol para mahuli itong si Digong. Edi para in return, di ba, tulungan naman tayo ng Interpol na mahuli itong si Harry Roque. So yan po ang kahalagahan ng Interpol. Yan po ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa Interpol. So pwede tayong humingi ng tulong sa kanila para po mahuli ang mga pugante wanted dito sa ating bansa. So sana nga lumabas na yung warrant of arrest ni Harry Roque. Alam ko may kaso to na human trafficking. So sana nga talaga ay mahuli to at mapauwi dito sa Pilipinas at tignan natin kung ano ang yabang niya, kung ano ang tapang niya, di ba? Kasi kung makikita po natin si Maharlika, si Harry Roque, kung magsalita talaga to sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, akala mo talaga napakalilinis. Akala mo talaga mga walang kasalanan. Akala mo talaga mga perpekto. Akala mo talaga totoong-totoo ang kanilang mga sinasabi. Pero alam natin na puro katarantaduhan lang ang ginagawa nitong mga taong to. Diba? Kaya yun ang pinakamaganda. Maiuwi sila dito sa Pilipinas, saka natin tingnan kung makakapagyabang pa. Padilim ng padilim ang kalagayan. Tsaka Roque, kung ikaw ay meron ka pang delikadesa, yung hindi ka sinama ng mga Duterte sa pagiging abogado, ibig sabihin yan, wala ka. Di ba? Mukhang tama si Panelo. Sino ba yun? Hindi ko kilala yun. Tama ang sinabi ni Panelo nung last week. Bakit mo ba ipinagsisiksikan ang sarili mo? Hindi ka kukuning abogado ni Duterte at yun na nga po ang nangyari. Kaya naman pala, eto na yun. Di ba? Kung yung mga gunita, 2 days ago, mayroon ng statement si Sara Duterte na siya ay parang naghahanda na sa pagbabalik. Parang pwede na siyang bumalik ng bansa. Tapos na raw yung kanyang mga dapat gawin doon. Kasi ang kanyang isa sa mga ginawa doon ay mag-organize, maghanap ng mga abogadong magdidepensa, abogadong dayuhan, abogadong hindi Pilipino para harapin ang kaso ng kanyang ama. At mukhang tapos na nga. Kasi ang sabi nga po nung abogado,
kumpleto na ang defense team, defense council ni Duterte. Sila yon. Walang Pilipino, wala nga pong Roque. So yun ang dahilan kung bakit sabi ni Sara ay pwede na siyang umuwi, babalik na siya ng Pilipinas. Dahil nga po, yun naman ang unang sinabi niya. Kaya siya nandun sa Europe, ay naghahanap siya at nakipag-meeting sa mga abogado na kung sinong pwedeng magtanggol sa kanyang ama. Ayun, kompleto na pala. Babay na ang mangyayari. Kaya yung maiiwan doon ng mga personalidad sa Europe, puro rally na lang ang gagawin. Karapatan niyo yan habang pinapayagan kayo ng Dutch police, Dutch government. Pero pag umabuso kayo at sumobra yan, baka magaya kayo sa mga OFW sa Qatar. Ganun na lang po talaga mangyayari, di ba? Puro forma na lang doon sa harapan ng ICC. Kunwari natitibag nila yung ICC. Katulad nitong si Maharlika na akala mo kay lakas-lakas, akala mo sabi meron pa siyang nakita akong title sa kanyang video, ang title yata para kung daw nagkakamali, nayanig ang ICC. Paano mayayanig ang ICC? Diba? Paano mo mayayanig yan? Kahit nga Amerika walang magawa dyan. Tapos kayo pa. Hindi naman po sa pangmamaliit sa mga DDS na nagpupunta diyan sa Dahig. Para kay mga kutong lupa lang diyan. Para kay mga kutong lupa diyan na ang tinitibag ninyo isang napakalaking kastilyo. Ganon lang kayo diyan. Ang tingin sa inyo ng ICC, ganito lang. Talagang kutong-kutong lupa lang kayo dyan. Wala kayong dating. Hindi man lang kayo, kumbaga yung kakatakutan o kikilalanin. Wala, malabo. Anak at asawa nga hirap na hirap makapasok dyan Tapos kayo, mayayanig ang dahil lang sa mga pagbubudots nyo dyan, pagrarally nyo dyan sa harapan ng ICC. Mayayanig ang ICC. Naku po, napakalabo, Maharlika. At yung mga kababayan natin dyan, wala namang problema kung kahit dyan na kayo tumira sa harapan ng ICC kahit dyan na kayo tumira, walang problema doon. Pero, di ba, isipin nyo naman, kung kayo may mga trabaho, napapabayaan nyo tsaka ang inyong mga trabaho. Wala namang kayo napapala dyan. At isa pa, pinagpapalit ninyo ang oras nyo sa pagtatanggol sa kriminal kaysa sa inyong trabaho. Ngayon, kung kayo naman yung mga stable na dyan, mga mayayaman na kayo dyan, mga nakapag-asawa kayo ng apam, at maraming pera, wala rin problema. Pero, di ba, hindi ba kayo nahiya doon sa apam nyo, ang pinagtatanggol ninyo, kriminal. Alam niyo po, ang mga apam, alam nila yan, na si Digong ay kriminal. Alam nila kung ano at gaano kabigat ang kaso ni Digong. Kasi po, hindi naman lingid sa buong mundo ang ginawa ni Digong na pagpapagurgur ng walang due process kahit sa mga inosente. Diba? Kaya po, yung mga kababayan natin dyan, kay kayo mayaman, kay kayo nagtatrabaho dyan, kay kayo Dutch citizen na, kahit ano pa katayuan nyo dyan, huwag po ninyong ipagpalit ang inyong buhay kay Digong. Huwag niyo ipagpalit ang inyong oras kay Harry Roque. Uutuin lang kayo ng uutuin yan dahil kailangan niya ng kasama. Uutuin lang kayo niyan dahil kailangan niya ng makakausap at mapagtatanghalan ng kanyang katangahan. Ganun na lang yun. Ganun na lang po gagawin dyan ni Harry Roque. Puro magtatanghal na lang ng kanyang kaingutan. Papakita niya na kunwari siya malakas, siya magaling, magsasalita ng kung ano-ano, babatikusin ng ICC, babatikusin ng kung sino-sino. Pero, realidad ng buhay ni Harry Roque, nagtatago sa batas. So kayo po ba ay kumakampi? Kayong mga naturingang nandyan sa ibang bansa, nakipaglaban kayo sa kahirapan para marating ang lugar na yan. Tapos, kayo po ay magtatanggol ng kriminal. Abay, mag-isip-isip naman po kayo, di ba? Isip-isip din po pag may time. So, actually, itong si Harry Roque, hopeless case na to
kumbaga immune na to at sobrang pahiya kasi siya. Sobrang nawala ang kanyang kinang, sobrang nawala ang kanyang kredibilidad kasi nga po na booking ang kanyang ginagawang katarantaduhan noong siya ay nasa gobyerno at merong pogo dito sa ating bansa. So napakasakit po niyan kay Harry Roque kasi nga po 'di ba kung tutuusin para siyang kapita-pitagan na abogado pero yung pala nakikipagtulungan po sa pogo. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Maraming salamat sa video ni Sir Mike Abe na ating nareaksyonan. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first. Salamat po.